Isa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Christine Silingi Padernal, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Bago tayo magsimula sa aking talakayan, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw. Gamit ang mga larawang nasa itaas, maaari niyong mahulaan kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw. Nahulaan niyo ba? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pornografiya. May ideya ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng pornografiya? Ang pornografiya ay nagmula sa salitang Griego na porne, prostitute o taong nagbebenta ng panandiliang aliw, at grapos, pagsulat o paglalarawan na tumutukoy sa anumang anyo ng paglalarawan ng tahasang sexual na gawain para sa aliw o kita. May kita sa larawan ng iba't ibang anyo nito tulad ng cybersex, eksplisitong nilalaman at pagsasamantala na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa lipunan lalo na sa mga bata at mahihinang sektor. Ang pornografiya ay tumutukoy sa mga mahahalay na paglalarawan sa anyo ng babasahin, larawan o palabas na may layuning pukawin ng sexual na pagnanasa ng tumitingin o nagbabasa. Batay sa larawan, ipinapakita kung paano na-access ang pornografiya sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng panonood sa laptop o smartphone. Ito ay isang sensitibong usapin na maaaring magdulot ng iba't ibang epekto kabilang na ang psikolohikal, moral at panlipunang implikasyon, lalo na sa mga kabataan at sa paggamit ng digital na media. At ngayon, dumapo naman tayo sa mga dahilan kung bakit gumagamit ng pornografiya ang isang tao. Isa sa mga dahilan ng paggamit ng pornografiya ay upang makaiwas sa stress, lungkot o pagod. Maaaring ang tao ay tumuturing ito bilang isang uri ng pampalipas oras o pagtakas mula sa emosyonal at mental na pagkapagod. Gayunpaman, bagamat maaaring pansamantalang magbigay ng aliw ang paliklabis sa pagkonsumo ng pornografiya, ay maaaring magdulot ito ng negatibong epekto sa emosyonal na kalagayan, relasyon at pangkalahatang pananaw sa intimacy. Makikita sa larawan ang kawalan ng koneksyon sa isang relasyon na maaaring magresulta ng labis na pagkadepende sa pornografiya bilang isang mekanismo na pag-iwas sa totoong emosyonal na hamon. Isa pang dahilan kung bakit maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang nanonood ng pornografiya ay ang kanilang likas na pag-uusisa tungkol sa sexualidad. Sa yugto ng pagdadalaga at pagbiminata, natural na magkaroon ng interes sa mga bagay na may kaugnayan sa katawan at intimacy. Gayunpaman, kung walang tamang paggabay mula sa mga magulang o edukasyon tungkol sa malusog na sexualidad, maaaring makuha nila ang maling impormasyon mula sa pornografiya na maaaring magdulot ng hindi makatotohanang pananaw sa mga relasyon at sexual na gawain. Ang isang dahilan kung bakit maraming tao ang naaakit sa pornografiya ay ang madaling access nito sa internet at media. Dahil sa teknolohiyang mayroon nga tayo ngayon, ilang pindot lang sa isang device ay maaari nang makahanap ng nilalamang pornografiko. Bukod dito, ang pagiging normal o paglaganap ng mga pornografiya sa iba't ibang anyo ng media tulad ng pelikula, social media at advertisement ay nagiging sanhi ng mas mataas na exposure ng mga tao, lalo na ang mga kabataan sa ganitong uri ng nilalaman. Dahil dito mas nagiging madali para sa kanila ang maging curious sa mga pag-eengganyo sa panonood nito. Ngayon naman ay dumapo tayo sa tatlong negatibong epekto ng pornografiya sa tao ayon sa aklat. Isa sa mga negatibong epekto ng pornografiya ay ang posibilidad na maimpluwensyahan ang isang tao na makibahagi sa mga hindi pangkaraniwan o mapanganib na gawaing sexual. Maaari rin itong humantong sa maling pananaw tungkol sa sexualidad, relasyon at pahintulot, na ilang kaso ay maaaring mauwi sa pang-aabuso o panghahalay. Ang patuloy na pagkalantad ng pornografiya ay maaaring magdulot ng desensitization kung saan nawawalan ang tamang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng intimacy at respeto sa kapwa.
Ang isa pang negatibong epekto ng pornografiya sa tao ay ang pagkakaroon ng problema sa pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa o kapareha. Dahil sa labis na panonood ng pornografiya, maaari magkaroon ng hindi makatotohanang inaasahan tungkol sa intimacy na maaaring humantong sa kawalan ng kasiyahan sa totoong relasyon. Maaari rin itong magdulot ng emosyonal na distansya, kawalan ng tiwala at pagbaba ng interes sa tunay na makikipag-ugnayan ng resulta sa hindi malusog na pagsasama ng mag-asawa. Isa pang epekto ng pornografiya sa tao ay ang pagkakaroon ng panganib sa mga bata at menor de edad dahil nagagamit ito ng mga pedopel upang makahanap ng kanilang mga biktima. Ang pedopel ay ang isang tao na may hindi normal at illegal na sexual na atraksyon sa mga bata. Marami sa kanila ang gumagamit ng internet at pornografiya upang manloko, manlinlang at akitin ng mga bata sa tinatawag na online grooming. Isang paraan ng unting-unting pagpapalapit sa isang bata upang manupalihin ito at mapagsamantalahan. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga kriminal na ito ang makahanap ng mga inosenteng bata na maaaring mahulog sa kanilang bitag. Mahalaga ang tamang paggabay ng magulang at edukasyon sa digital safety upang maprotektahan ng mga bata mula sa ganitong uri ng panganib. Ngayon naman ay dumapo tayo sa 5 masamang epekto ng pornografiya sa tao. Ang labis na panonood ng pornografiya ay maaaring magdulot ng kawalan ng gana sa tunay na intimacy dahil nagiging mas madali at mabilis itong alternatibo kaysa sa emotional at physical na connection sa isang kapareha. Dahil dito maaaring mawala ng interes ang isang tao sa aktwal na romantikong relasyon. Humihina ang kanyang emotional na connection sa kapareha at nagkakaroon ng unrealistic na inaasahan sa sexual na buhay. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pagkakahiwalay, kawalan ng kasiyahan sa relasyon at mas mababang pagpapahalaga sa tunay na intimacy. Ang labis na panonood ng pornografiya ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mag-asawa o magkasintahan. Maaaring maramdaman ng isang kapareha na hindi siya sapat o hindi kayang tapatan ng mga napapanood sa pornografiya na nagdudulot ng insecure at selos. Bukod dito, maaaring mawala ang emotional na koneksyon sa relasyon dahil sa isa ay mas nagiging abala sa pantasya dulot ng porn kaysa sa tunay na intimacy. Sa paglipas ng panahon, maaaring humantong ito sa hidwaan, kawalan ng komunikasyon at pagiging magkahiwalay. Ang labis na panonood ng pornografiya ay maaaring magdulot ng dependency o pagiging addict dito, kung saan nagiging mahirap na itong iwasan kahit gusto. Dahil sa paulit-ulit na pagsikla ng dopamine sa isang tao, ay maaaring umasa ang porn bilang pangunahing paraan ng kasiyahan o stress relief. Ito ay maaaring magresulta ng kawalan ng kontrol, pag-iwas sa taong koneksyon na sa iba, at negatibong epekto sa mental at emotional na kalusugan. Sa matinding kaso, maaari itong humantong sa pagkagambala sa pang-araw-araw na gawain ng relasyon. Ngayon naman ay dumapo tayo sa paraan upang maiwasan ang pornografiya. Unang-una sa lahat, upang maiwasan ang pornografiya, mainam na limitahan ang paggamit sa internet sa pribadong lugar o gumamit ng content filters upang hangaran ang mga hindi angkop na website. Ang paggamit ng internet sa publikong lugar o sa harap ng ibang tao ay maaaring makatulong upang mabawasan ng tukso sa panonood nang hindi naaangkop sa nilalaman. Ang mga content filter o parental controls ay makakatulong sa automatikong pagbablock ng pornography. Upang maiwasan ang pornografiya, mainam na punan ng oras sa pamamagitan ng sports, hobbies at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pagiging abala sa mga aktibidad kapakinabangan ay makakatulong upang maiwasan ang labis sa paggamit ng internet at pagpapanood ng hindi angkop na nilalaman. Ang sports at iba pang libangan ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan, kundi nagpapahusing ng disiplina, focus at kumpiyansa sa sarili. Samantala, ang pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan ay nakakatulong sa emosyonal na kalusugan at nagbibigay ng mas positibong pananaw sa buhay. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pagnanais na gumamit ng pornografiya bilang libangan o pampalipas oras.
Ito ay nagsasaad na kung nahihirapan kang umiwas sa pornografiya, maaari kang humingi ng tulong sa iyong pamilya, kaibigan o profesional. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng suporta sa pagtatagumpay ng mga hamon sa pag-iwas ng pornografiya. Ang mga larawan ng mga taong nag-uusap ay nagpapakita ng pag-aalaga at pakikinig na makukuha mo mula sa iyong mga mahal sa buhay at mga profesional na handang tumulong sa iyo. Ito ay nagsasabing nagbibigay ng pag-asa at nagpapakita na hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka. Ang mapanganib na pornografiya sa mga kabataan. Ang mga eksena ng sexualidad na ipinapakita nito ay maaaring pumukaw ng damdaming sexual sa mga wala pang sapat na kaalaman at kahandaan para rito, na maaaring magdulot ng pagkalito at pagsisisi sa kanilang murang edad. Mahalagang maunawaan na ang pornografiya ay hindi isang tunay na representasyon ng malusog na relasyon at sexualidad. Ito naman ay nagpapakita ng isa sa mga negatibong epekto ng pornografiya, ang pagbabago ng asal, dahil sa paulit-ulit na panonood ng mga eksena ng sexualidad na hindi makatotohanan at kadalasang pang-abuso. Maaaring maimpluwensyahan nito ang pananaw ng isang tao sa relasyon at sexualidad, na humahantong sa hindi malusog na pag-uugali at pagtrato sa kapwa. Ang mga larawan ng mag-asawa na may tensyon sa pagpapakita ng posibleng pagkasira ng relasyon dahil sa pagkahumaling sa pornografiya. Sa madaling salita, ang pornografiya ay maaaring magdulot ng pagbabago sa asal ng isang tao na nakakaapekto sa kanyang mga relasyon at pangkalahatang kagalingan. Isinasaad sa larawan na isinabi ni Immanuel Kant na ang makamundong pagnanasa ay nauuwi sa kawalang dangal o nagpapababa ng kalikasan ng tao. Ipinapakita nito ang pananaw ni Kant na ang labis na pagtutok sa mga pisikal na kasiyahan ay maaaring makasira sa moral na dignidad ng isang tao. Ang larawan ni Kant ay isang imahe ng salitang sex sa isang ulo na nagbibigay diin sa kontras ng intelektual na pag-iisip at makamundong pagnanasa. Isinasaad dito na kapag ang isang tao ay naging kasangkot sa sexual na pangangailangan at pagkahumaling, lahat ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaaring hindi matupad. Pinapakita nito kung paano maaaring makaapekto ang pornografiya sa kakayahan ng isang tao na magkaroon ng malusog na relasyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga larawan ng mga taong nakatuon sa pornografiya ay nagpapakita ng pag-iisa at kawalan ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Ang pangunahing mensahe dito ay ang labis na pagkahumaling sa pornografiya ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig.